Dear Dr. Love, isang mabiyayang gabi ang bati ko po sa inyo at ganoon na rin po sa lahat ng inyong mga avid viewers and listeners. Tawagin niyo po ako sa pangalang Lenny. Ako po ay 36 years old at naninirahan sa Las Piñas City. Ako po ay 11 years ng kasal at kami po ay nabiyayaan ng dalawang anak, 10 years old the girl at 3 years old the boy. Sa simula pa lamang po, ayaw na ng parents ko sa Mr. kong si Jean dahil pangarap nilang magtrabaho ko sa Canada katulad ng ate ko. Pero mas pinili ko si Jean at ipinaglaban ko ang relasyon namin hanggang sa nauwi sa kasal. Ako po ay nagtatrabaho sa gobyerno at si Jean naman ay supplier ng construction materials. Nagkaproblema ako nang naramdaman kong malamig na ang pakikitungo niya sa akin hanggang sa nabisto kong may karelasyon siya sa probinsya. Kinumpronta ko siya pero todo ang deny niya hanggang sa ipinakita ko ang screenshots ng chat nila ng babae niya. Umamin din siya. Napakasakit para sa akin ang ginawa niya, Dr. Love. Sa kabila ng pagpili ko sa kanya at paglaban sa relasyon namin, nagawa pa niyang pagtaksilan ako. Ilang beses ko na ring hiniwalayan siya pero hindi ko magawa alang-alang sa mga bata. Isa pa, nahihiya rin ako sa pamilya ko. Ilang buwan ding malamig ang pakikitungo namin sa isa't isa. I gave him another chance to prove na wala na sila ng babae niya at kami lang ng pamilya niya ang mahal niya. Hindi nagtagal, nakita at naramdaman ko ang pagbabago kay Jean, Dr. Love. Naging focused siya sa amin at mas naging sweet sa akin. He always makes time na makasama siya kaming mag-ina. At nalaman ko rin sa iba na wala na rin sila ng babae niya. Si Jean daw ang kusang nakipaghiwalay dito. Dr. Love, it's been 7 months mula nang magbago si Jean at masaya ang puso ko dahil dito. We have become a happy family and I can't ask for more. But there are times pa rin na napapaisip ako na baka panandalian lamang ito. Paano kung matukso ulit siya? Paano kung history repeats itself? Patatawarin ko pa rin ba siya o bigyan naman ng panibagong pagkakataon? At this stage of our relationship, what should I do as a wife and mother to keep this union strong and lasting? Salamat po sa magiging advice ninyo, Dr. Love. I know for a fact na malaking tulong ito hindi lang po sa akin kundi maging sa mga katulad kong dumaraan sa ganitong sitwasyon. Again, thank you so much, and I wish you good health always. Sincerely, Lenny ng Las Piñas. Maraming salamat, Lenny. At 20 minutes before 10, kung meron kayong kilalang mag-asawa o magkarelasyon na hindi dumaan sa mga pagsubok ang kanilang pagsasama. Napakapalad po nun, no? Napakaswerte ng babae, maswerte yung lalaki, at salamat sa Diyos kung meron. Pero, malaking bahagi po ng mga may asawa ay dumadaan talaga sa ganitong pagsubok. Nais nating bigyan din na ang pag-aasawa po ay hindi garantiya, even the wedding itself. Ang kasal ng mag-asawa ay hindi garantiya na mananatiling maganda ang takbo ng pagsasama ng mag-asawa. Nandiyan ang mga pagsubok ng buhay kahit na sa isang napakagandang relasyon ng mag-asawa, minsan po ay sinusubok pa rin, no? Hindi ko binibigyan ng justifikasyon ng isang maling gawa katulad ng ginawa ni Jean. Hindi ko rin alam kung bakit siya nahulog doon sa babae na kanyang nakarelasyon aside from his wife. Pero
Ito ang natutunan ko sa tagal ng panahon ng pagsasama naming mag-asawa. Ang mag-asawa ay dalawang magkaibang tao na pinag-isa lamang ng isang common denominator at ito ay ang pag-ibig sa isa't isa. May mga pagkakataon na nalilibang ang magkabilang panig, ang babae o ang lalaki. At nakalilimot kung hindi man ay na lilimutan ang mga responsibilidad na dapat ay bigyang diin sa pagsasama. Alalaong baga ay meron kaming nakikita din minsan na mga pagkukulang ng aming asawa. Again, ulitin ko, hindi ko ginajustify ang maling desisyon ni Jean, yung kanyang asawa. Pero yung bagay na pagkukulang ng isa't isa ay isang malaking factor din, no? May mga bagay na hindi nagagampanan. May mga bagay na parang ordinaryo na lamang at hindi na pagtutuunan ng pansin. Nawawala ang init, nawawala ang paglalambingan, nawawala ang passion, ang concern sa isa't isa. At sa mga pagkakataong katulad niyan, at may nakita kaming babae na, maalaga, malambing, and everything, nahuhulog po kami kasi meron ng patibong, di ba? May nakita ka ng pagkukulang na nakikita mong napupunuan ng iba. Ulitin ko, hindi po natin ginajustify ang isang maling gawain. At kung sakaling ganun nga ang nangyayari, mas makabubuti po sa mag-asawa na mag-usap silang dalawa. Ang lahat naman ay nadadaan sa isang magandang pag-uusap. Nakatutuwa lamang sa kasaysayan ni Lenny na bagamat ipinaglaban niya ang kanyang asawa, napangasawa, ay natukso pa rin sa iba, pero nandoon at nanatili ang pagmamahal, ang pagtitiwala at ang respeto sa kanyang asawa. Kung wala yung tatlong elementong yon, I tell you, baka bumigay na itong si Lenny. Ganyan talaga nagmamahal. Minsan, mahal natin pero hindi gusto ng ating pamilya, ng ating mga magulang at ipinaglalaban natin ang ating pagmamahal. This is very common sa mga umiibig. Itong isang basihan ng isang matindi at matibay na pagmamahal sa ating karelasyon. Kaya nga nauwi kayo sa kasalan. At sa kasalang ito, nais ko ring bigyang diin na sa kasalan ay ito'y pagsumpa ninyo hindi sa harap ng pari, kung hindi sa harap ng Diyos, na kayo ay magmamahalan sa hirap at ginhawa, paglilingkuran ng isa't isa, sa kalusugan at karamdaman, till death do you part. May mga pagkukulang ang bawat isa sa atin na dahilan sa pag-ibig na palahalampas natin. Isang magandang elemento ng pagpapatawad ay ang paglimot sa nakaraan at hindi na paulit-ulit na uukil-kilin sa ating karelasyon kung sakaling sumama ang ating loob sa Kanya. Kung ito'y mapapatawad, ito'y kayang limutin. Hindi man malimutang ganap, subalit hindi na binibigyan ng daan para makasira pa sa inyong magandang pagsasamang mag-asawa. Dalangin natin na sana'y magpatuloy na ang pagbabago ni Jean para sa kanyang pamilya at sa kanyang asawa, at sana'y muling mabuo ang pagtitiwala at komunikasyon ng mag-asawa nang sa gayon, sakaling meron mang makitang hindi mapagkasunduan, ay mapapag-usapan
at mabigyan ng katugunan. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.